Karaniwan, nauubusan muna ng mga bala ang mga hukbo, pero nauubusan na ng mga sundalo ang Rusya. Sa nakaraang 4 na taon, ang buong estratehiya ng Rusya ay basta na lang itapon ang mga tao sa unahan ng labanan. Buwan-buwan, paulit-ulit lang ang siklo. Bagong kontrata, bonus, at libo-libong sundalong pinapadala sa gilingan ng karne. Anong nakuha ng Rusya? Wala talaga, halos hindi na nito napapanatili ang nasakop nitong teritoryo pagpasok ng 2024. Binanggit ng Deep State na noong 2025, 0.72% lang ng teritoryo ng Ukraine ang nasakop at napanatili ng Rusya. Yun lang. Pero patuloy pa rin silang nagpapadala ng tao sa giyera kahit paubos na. Mas mabilis nang nauubos ang mga lalaki kaysa kayang palitan ng mga recruiter. Buwan-buwan, halos 30,000 sundalong Ruso ang namamatay, nasusugatan o di na makakalaban. Tinaya ng Ministeryo ng Depensa ng Britanya noong 2025 na higit 1.2 milyon na ang nasawi at nasugatan ng Rusya sa labanan. Mas marami kaysa sa alinmang digmaan mula ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos ang 4 na taon ng pagkalugi, 12% lang ng Ukraine ang hawak ng Rusya. Ayon kay Kalihim General ng NATO Mark Rutte, nawawalan ang Rusya ng 20,000-25,000 sundalo bawat buwan sa Ukraine. Halos kapareho ng bilang ng nawala sa Unyong Soviet sa mahigit 10 taon sa Afghanistan ang nawawala ngayon sa Rusya kada buwan. Kamakailan, umabot sa pinakamataas na bilang ang mga nasawi sa digmaan. Ayon kay Volodymyr Zelensky, 35,000 sundalong Ruso ang namatay nitong Disyembre 2025, 30,000 noong Nobyembre at 26,000 noong Oktubre. Patuloy itong tumataas bawat buwan. Sa katunayan, sa nakalipas na 10 buwan, mas mabilis ang pagtaas ng mga pagkalugi ng Rusya kaysa sa kahit anong punto mula nang magsimula ang pananakop noong 2022. Noong 2025, naging pinakamadugo para sa hukbong Ruso, naitala ang 40% mas maraming military obituaries kaysa sa nakaraang taon. Hindi lang ito tungkol sa dami ng namamatay kundi pati rin paano sila namamatay. Napansin ng mga military analysts ang seryosong problema sa casualty ng Rusya. Kadalasan sa makabagong digmaan, may 3 hanggang 4 na sugatan sa bawat isang namamatay. Medisina, paglikas, at lohistika ang tumutulong mailigtas ang buhay ng mga sundalo. Walang ganong pribilehiyo ang mga sundalong Ruso. Batay sa internal na talaan ng Russia na sinuri ng institusyon para sa pag-aaral ng digmaan, ipinapakita na noong 2025 mula Enero hanggang Agosto, nagtala ang mga puwersang Ruso ng humigit kumulang 100 at 20,700 at 40 sundalo na napatay o nawawala sa labanan, kumpara sa tinatayang 100 at 58,500 at 29 na sugatan. Yun ay naglalagay ng ratio na humigit kumulang 1 ang namatay sa bawat 1.3 sugatan, na malayo sa inaasahan sa isang normal at makabagong digmaan. Ito ay dahil sa drone warfare ng Ukraine na naging multi-layered kill zone na halos tuloy-tuloy ang operasyon. Ang recon drone, FPV attack drone, loitering munitions at artillerya ay magkatuwang sa isang pinagsama-samang network. Kahit maliliit na ISR drone ay nakakadetect ng galaw tulad ng impanterya, truck ng supply, sasakyang pang-ebakwasyon o himpilan. Kapag may gumalaw, agad ipinapasa ang info. Sumusugod agad ang FPV drone para umatake at inihahanda na ang artilleriya at HIMARS-style na putok para barilin ang kalapit na ruta. Pag tinamaan ng infantry, may drone na naghihintay sa paligid at tina-target ang evacuation team pagdating nila. Kaya maraming sugatang sundalong Ruso ang hindi nakakaligtas. Ito rin ang dahilan kung bakit lumakik ang produksyon ng drone sa Ukraine. Noong 2022, inaangkat pa nila ang karamihan. Pero pagsapit ng 2023, daang-daang libo na ang lokal na gawa. Noong 2024, higit 2.2 milyong drone ang nagagawa kada taon ayon sa ulat ng industriya. Mas mataas pa kumpara sa produksyon ng maraming bansang nito. Noong nakaraang taon, halos 4 na milyon ito bawat taon. Sa 2026, maaaring lumampas sa 7 milyon ang drone ng Ukraine kada taon. Kung may drone na pumalya o bumagsak, marami pang iba. Patuloy sinusubaybayan at tinatamaan ang target hanggang ma-neutralize ang kalaban. Kahit may sundalong Ruso na makaligtas, ang sistemang medikal ay kasing sira ng estratehiyang militar ng Russia sa digmaan dahil sa kakulangan ng pagsasanay ng mga mediko, limitadong supply, at mahinang plano sa paglikas.
Nagiging nakamamatay ang mga sugat na dapat malalampasan. Hindi na sikreto ang kawalang pakialam ng Russia sa buhay. Paulit-ulit natin itong nasaksihan. Iginiit ng Moscow na marami silang tao para sa layunin nila. Pero hindi ito nakikita sa totoong buhay. Malapit nang mapilitan si Putin sa panibagong malawakang mobilisasyon na maaring magdulot ng digmaang sibil. Noong nakaraan, noong Nobyembre ng 2022, inanunsyo ni Putin ang bahagyang mobilisasyon ng 300,000 reservists at matindi ang naging epekto nito laban sa kanila. Sapat na ang naging matinding pagtutol ng mga tao. Mas malala pa, agad nalaman ng bagong recruit ang kabulukan ng Russian military. Halos walang training, kakaunti ang baril, at kulang sa body armor. May mga lalaking dumating sa labanan na doon pa lang natutong maglagay ng bala sa baril. Maliwanag na hindi bihasang reservist ang tinawag ng Russia. Parang basta na lang silang pinulot. Bukod pa rito, mabilis na tumakas palabas ng Russia ang daan-daang libong draft age na lalaki at nagkaroon ng mga protesta sa buong bansa. Sa kabila ng lahat, sa 5 linggo lang, 300,000 lalaki ang naiproseso at naitalaga sa labanan. Napagtanto ni Putin na may malaking panganib sa politika ang biglaang pagdadala ng maraming sibilyan sa uniforme. Imbes ulitin ang pagkakamali, pumili ang Kremlin ng tahimik na estratehiya. Hindi na nagpa-draft ng maramihan, pinalakas ng Moscow ang ibang paraan ng pagkalap ng tao. Mula 2023 hanggang 2025, ang pangunahing paraan ay ang pagre-recruit gamit ang ruble. Ang mga lalaking sumali ay hindi mga makabayang voluntaryong nagmamadaling ipagtanggol ang inang bayan. Sila ay mahihirap, may utang, walang trabaho, o desperado. Mga lalaking ang malaking pera ay kaligtasan para sa kanila. Kapag pumirma sila, inalok sila ng malaking bonus, mabilis na pera, at benepisyo para sa pamilya. Pero sa realidad, pera lang iyon kapalit ng buhay nila. Sa umpisa, naengganyo nga ang mga tao sa pera. Noong 2023 hanggang 2025, maraming rehiyon sa Rusya ang nagbigay ng malalaking signing bonus at dagdag na pambansang bayad. Sa maraming lugar, ang isang bonus ay mas malaki pa kaysa sa isang buong taong lokal na sahod. Minsan higit pa. Noong unang bahagi ng 2025, inanunsyo ng rehiyon ng Samada ang record high na 4 na milyong ruble na bonus. Humigit kumulang 40,000 dolyar ito, mas mataas pa kaysa 5 taong sahod ng karamihan sa lokal. Maging ang mahihirap na probinsya gaya ng Mariel ay nag-alok ng 2 milyon, 600,000 ruble kada voluntaryo. Ngunit pagdating ng huling bahagi ng 2025, numipis na ang pondo ng Rusya. Bumaba ang kita mula sa langis at patuloy na tumataas ang gastusin sa digmaan. Ang mga pondo ng pambansa at rehiyonal na pamahalaan ay nasa matinding pagsubok. May ilang rehiyon na ang nagbawas ng kanilang mga bayad dahil ang tuloy-tuloy na mataas na paggastos ay nagpapahirap sa mga pondo ng rehiyon at hindi rin palaging nakakakuha ng sapat na mga recruit sa rehiyon ng Volga. Sa mga lugar tulad ng Tartarstan at Bashkortostan, 2 rehiyon na may ilan sa pinakamataas na bilang ng nasawi, binawasan nila ng malaki ang mga bonus para sa pagpapalista sa ikalawang kalahati ng 2025. Noong una, nagbibigay ang Tardistan ng 2 milyon, 700,000 rubles bawat recruit. Ngunit pagdating ng Taglagas, naging 400,000 rubles na lang ito. 6 na buwan pa lang mula nang magsimula ang pananakop, nakaranas na agad ang Rusya ng hindi inaasahang dami ng nasawi. Mas masama ang bilang kaysa inaasahan ng Kremlin at mabilis ding nauubos ang bagong tao na pampuno. Noong Setyembre 2022, inihayag ni Vladimir Putin ang bahagyang mobilisasyon. Pero hindi lang ito ang pinagmumulan ng mga sundalo sa digmaan. Bawat taon, 2 beses kumukuha ng conscript ang Rusya, tuwing tagsibol at taglagas. Sa papel, ito ay serbisyong pangkapayapaan. Ang mga lalaking nasa edad 18 hanggang 27 ay tinatawag, sinasanay at inaatasan sa pangunahing tungkulin sa loob ng 1 taon. Opisyal, hindi sila nakatakdang lumaban sa ibang bansa. Dapat silang magbantay ng mga base, humawak ng mga gawain sa lohistika, o magbantay sa mga hangganan. Habang tumatagal ang digmaan at dumarami ang nasawi, naging tuloy-tuloy ang cycle ng conscription bilang supply. Tuwing 6 na buwan, may bagong grupo ng kabataang lalaki na pumapasok sa sistema at karamihan ay hindi nananatiling malayo sa digmaan ng matagal. Ang iba ay ipinapadala muna sa hangganan bago unti-unting inilalapit sa harapan. May 3 opisyal na kategorya ng lakas tao ang Rusya. Una, ang mga conscript. Sa papel, hindi talaga sakop ng mobilisasyon noong Setyembre 2022 ang mga conscript. Pangalawa, mga reservist. Dating conscript o kontraktual na sundalo na tapos na sa serbisyo at ngayon ay nasa reserve pool.
Ito ang grupong tinukoy ni Vladimir Putin noong partial mobilization. Pangatlo, ang mga kontraktual na sundalo ay voluntaryong pumirma ng kontrata at maaaring ipadala kahit sa Ukraine. Technical, isang grupo lang ang hindi dapat ipadala. At ito pa ang kinukuha ng Russia sa malakihan at inaasahang bilang taon-taon. Noong tagsibol ng 2022, iniutos ni Putin ang pagkuha ng 134,500 conscript. Noong taglagas, panibagong 100,000 at 20,000 pa. Iyan ay mahigit 254,000 sa loob ng isang taon. Noong 2023, umabot ito sa kabuang 277,000. Noong 2024, panibagong 200 at 83,000. Noong 2025, muling tumaas ang bilang sa 275,000. Kaya kung titignan mo, ang conscription ang pangunahing pinagmumulan ng mga bagong sundalo bawat taon. Nangyayari ito sa takdang schedule 2 beses sa isang taon at hindi nagdudulot ng malawakang pagtutol dahil naging normal na ito sa loob ng mga dekada. At kapag nakita mo itong ipinapaliwanag ng ganito, malinaw kung bakit naghahanap ng butas ang Kremlin. Tandaan, hindi formal nagdeklara ng digmaan si Putin. Tinawag niya itong espesyal na operasyong militar. Ang nag-iisang pariralang iyon ay nagbigay sa Kremlin ng sapat na legal na puwang para baluktutin ang mga patakaran nang hindi kinakailangang baguhin ang mga ito ng tuluyan. Bukod pa dyan, sinimulan ng Russia na muling bigyang kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng nasa loob ng Russia. Nang iligal na angkinin ng Moscow ang Donetsk, Luhansk, Zaporizhia at Kherson, iginiit nitong bahagi na ang mga ito ng teritoryo ng Russia. Para sa Kremlin, hindi na dayuhang deployment ang pagpapadala ng conscript doon. Mas simple pa, sinimulan ng Russia na hikayatin ang mga conscript na agad pumirma ng kontrata para maging profesional na sundalo. Sa legal na usapan, dapat voluntaryo, pero alam mo naman, Russia ang pinag-uusapan. Maraming independenteng ulat, pati na rin ang mga testimonya mula sa mga pamilya ng mga sundalo, ang malinaw na nagpapakita na maraming conscript ang pinilit, tinakot, o nilinlang para pumirma sa mga kontratang ito. Sa madaling salita, hinila sila papunta sa frontline service gamit ang mga legal na teknikalidad imbes na sa pamamagitan ng hayagang mobilisasyon. Sa isang pagkakataon, iniulat pa ng media ng Russia na may isang kriminal na grupo na nire-recruit para mag-kidnap ng mga lalaki at pilitin silang sumali sa serbisyo sa pamamagitan ng pananakot. Mas malala pa, kahit sinabi ng autoridad na tapos na ang mobilisasyon noong Setyembre 2022, hindi naglabas si Putin ng opisyal na kautusan para wakasan ito. Sa unang 2 taon, epektibo ang mga makabayang talumpati tungkol sa digmaan. Pero noong huling bahagi ng 2023, napansin ng mga grupong pangkarapatang pantao na halos wala ng voluntaryo. Ang sino mang talagang sabik lumaban o naghahanap ng pakikipagsapalaran ay nakapagpalista na sa simula pa lang. Ang natira na lang ay mga taong desperado sa pera o matindi ang nararanasang panggigipit. Simula noon, umasa ng malaki ang Russia sa mga insentibo sa pananalapi. Maliban sa malalaking signing bonus, nag-aalok na rin ang Kremlin ng tulong sa pagbabayad ng utang. Noong huling bahagi ng 2024, nilagdaan ni Putin ang batas na nagbubura ng hanggang 10 milyong rubles na utang ng sino mang magpapalista at magsisilbi ng hindi bababa sa isang taon sa Ukraine. Pinapatawad ng programang ito ang mga pautang na nasa koleksyon na. Isa itong matapang na insentibo na nakatuon sa mga taong dumaranas ng problemang pinansyal. Maraming Ruso ang nagkaroon ng malalaking personal na utang nitong mga nakaraang taon. At ang posibilidad na mabura ang pasaning iyon ay naging isang malakas na motibasyon para sumali sa hukbo. Nag-alok ang mga regional recruiting site ng dagdag insentibo tulad ng murang pabahay, libreng lupa sa veterano, at prioridad sa mga paaralan at unibersidad para sa pamilya ng sundalo. Nag-aalok ang Kremlin sa papel ng buong social package kapalit ng haligi ng tahanan. Maraming recruit ang inisip itong paraan para makatakas sa kahirapan ang pamilya nila. Kung sila'y makakaligtas, babalik sila na may pera o kahit papaano'y mga benepisyo para masiguro ang kinabukasan ng pamilya. Pero bihira iyong mangyari at karamihan sa kanila ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan. Nag-alok din ang Rusya ng malaking bayad sa mga nasugatan o namatay na parang life insurance mula sa Kremlin. Ayon sa batas, ang pamilya ng isang sundalong Ruso na napatay sa Ukraine ay may karapatang tumanggap ng humigit kumulang 13 hanggang 14 na milyong rubles. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ito nauwi sa malawakang kaguluhan ay dahil sa kung saan nakatuon ang Kremlin sa kanilang pagre-recruit. Imbes na kumuha ng mga kabataang lalaki sa Moscow or St. Petersburg, inilipat ni Putin ang pasanin sa mga rural na rehiyon ng Rusya. Binahan ng pera at signing bonus ang mahihirap at liblib na lugar. Kaya nahikayat ang desperadong lalaki habang tahimik ang mga sentrong lungsod ng politika. Mas kaunting mga bangkay na umuwi sa Moscow ay nangangahulugan ng mas kaunting mga protesta sa mga lugar na tunay na mahalaga. Kahit noong 2023 hanggang 2024, nagtitipon pa rin paminsan-minsan ang mga asawa at ina ng mga sundalo
humihingi ng sagot tungkol sa kanilang mga asawa at anak na naglaho sa frontline at hindi na nakauwi. Ang mas nagpapalupit pa rito ay kung ano ang nangyayari pagkatapos mamatay ang mga lalaking ito. Sa maraming pagkakataon, hindi natanggap ng pamilya ang kabayaran na ipinangako sa kanila dahil sinadya ng mga opisyal na itala ang mga namatay na sundalo bilang mga tumakas. Binura nito sa papel ang obligasyon ng Estado, kaya nawalan ng asawa, ama at anak ang mga pamilya at niloko pa ng sistemang nagpadala sa kanila sa kamatayan. Kaya sa ilang rehiyon, hindi nawala ang galit. Buwan-buwan, habang iniaanunsyo ang mga bagong kota ng recruit, patuloy na sumisiklab ang maliliit na lokal na protesta. Ngayong taon, habang tumitindi ang pressure, malamang lalala pa ang sitwasyon. Dahil kahit na nawalan na ng mahigit 1.2 milyong sundalo, nagtakda pa rin ang Moscow ng isa pang matinding target. 400,000 bagong recruit para sa 2026 lamang. Ang mga sundalo ay dinadala lang para punan ang puwang sa frontline, hindi para palakihin ang hukbo. Sabi ni Dmitry Medvedev, Deputy Chairman ng Konseho ng Seguridad ng Russia, 422,000 ang pumirma ng kontrata sa hukbo sa 2025. Sa nakalipas na 2 taon, mahigit 870,000 sundalo ang naidagdag sa Russia sa pamamagitan ng kontrata. Halos doble ng laki ng propesyonal na hukbo nila bago ang digmaan. Ang katotohanang kailangan pa rin nila ng ganoong karaming bilang ay nagsasabi ng lahat tungkol sa laki ng kanilang mga kawalan. Pagkapirma ng mga lalaking ito, hindi na sila umuwi para magpahinga. Mananatili sila hanggang matapos ang espesyal na operasyong militar kahit kailan iyon. Sabi ko nga, paglipas ng 2024 at kumonti ang nare-recruit, mas dumilim pa ang mga taktika buwan-buwan. Isa sa mga karaniwang panlilin lang ngayon ay ang patibong at pagpapalit ng trabaho sa mga patalastas. Nagpo-post ang mga recruiter ng pekeng civilian job listing para sa driver, security guard at construction worker sa Avito na nangangakong mataas ang sahod at walang labanan. Ang mga lalaking walang kamalay-malay na nag-apply ay iimbitahan para sa isang interview, ngunit pagdating nila ay matatagpuan nilang sila ay nasa isang opisina ng military enlistment. Naidokumento ng mga independenteng mamamahayag ang 2 dosenang, malamang daan-daang ganitong mga job listing, kabilang na sa Moscow at iba pang kilalang rehiyon. Sa ilang pagkakataon, ginagamit pa maging ang pulisya at mga korte bilang mga kasangkapan sa pagre-recruit. May ulat na ang awtoridad ay gumagawa ng pekeng kaso o nagtatanim ng droga. Tapos inaalok tanggalin ang kaso kung sasali ang tao sa militar. May ulat na nagtatanim ng droga o gumagawa ng pekeng kaso ang awtoridad. Tapos iaalok na ibasura ito kung papayag ang tao magpalista. Isinalaysay ng lalaki na matapos ang dating kasalanan, pinatawag siya ng pulis tungkol sa kasong droga. Pero draft office pala ang address. Nang mag-atubili siya, binigyan siya ng ultimatum ng mga opisyal. Pinilit siyang pumirma sa kontrata dahil tinakot siyang malalagyan ng droga at makukulong. Pero kahit tumanggi siya, hindi naman siya makukulong. Ipapadala siya diretso sa frontline nang walang kontrata, bonus, o kahit anong perang kasama. Ito'y dahil mula kalagitnaan ng 2022 hanggang simula ng 2023, nilibot ni Yevgeny Prigozhin, leader ng Wagner, ang mga kulungan sa Rusya at nirecruit halos lahat gamit ang pangakong pardon at cash bonus. Tinatayang 40,000 o higit pang mga bilanggo ang kinuha para maging bahagi ng mga assault unit ng Wagner at agad na isinabak sa ilan sa pinakamadugong labanan ng digmaan, lalo na sa mga lugar tulad ng Bakhmut na may isang pangakong inaalok sa kanila. Tumagal ka lang ng 6 na buwan, malaya ka na agad. Natapos ang sistema pagkatapos ng alitan ni Prigozhin at ng Kremlin noong 2023. Pero para sa mga bilanggo, ipinagpatuloy lang ito ng Ministeryo ng Depensa. Mas grabe pa ang ministeryo kaysa kay Prigozhin. Ngayon pati mga pinaghihinalaan na hindi pa nililitis, kinukuha na nila. May bagong batas na pumapayag sa mga may kriminal na record o iniimbestigahan pa lang na sumali kapalit ng pardon o suspension ng sentensya. Pagsapit ng huling bahagi ng 2023, may mga naitalang kaso ng mga taong may HIV at may hepatitis na isinama sa hanay. Isang nakakagulat na pagbaligtad sa mga pamantayan bago ang digmaan na sanay nagdeklara sa kanila bilang hindi karapat-dapat maglingkod. Sa puntong ito, kung humihinga ka pa, sapat na iyon para ituring kang karapat-dapat lumaban para sa Rusya. Malamang alam mo na ang tungkol sa kampanya sa pagre-recruit ng dayuhan. Pagsapit Oktubre 2025, tinataya ng intelligence ng Ukraine na nakapag-recruit ang Rusya ng higit sa 18,000 dayuhan mula sa 128 bansa. Kasama dyan ang mga na-recruit mula Hilagang Korea, Cuba, Syria, Gitnang Asya, Afrika at Gitnang Silangan.
Ngunit ngayon, maaaring hindi na sapat kahit ang mga desperadong hakbang na ito. Inanunsyo ni Putin na magkakaroon ng espesyal na pagtitipon militar para sa mga reservistang sundalo sa 2026. Tinawag sila para sa training. Kuno para bantayan ang kritikal na infrastruktura sa Rusya. Pero malinaw ang totoong nangyayari. Sa pamamagitan ng pagtalaga ng mga reservistang magbantay sa loob ng bansa, napapalaya ng Kremlin ang mga regular na sundalo na sanay nagbabantay lang ng infrastruktura. Kaya ang mga sundalong iyon ay maaaring itulak diretso sa gilingan ng karne. Iginigiit ni Putin at Sergey na sapat ang tao sa Rusya at hindi kailangan ng bagong malawakang mobilisasyon. Sabi nila, ang focus ay pag-recruit ng mga espesyalista, teknisyan, drone operator, at inhinyero para gawing moderno ang puwersa. Malaki rin ang gastos ng Rusya sa drone at electronic warfare. Ang ideyang biglang magiging high-tech at profesional na puwersa ang Rusya sa gitna ng pinakamalaking digmaan sa Europa mula ikalawang digmaang maang pandaigdig ay katawa-tawa. Karamihan sa pinakamagagaling na espesyalista ay tumakas na sa Rusya at marami sa mga naiwan ay namatay na sa labanan. Ang mga buhay at kwalipikado ay halos walang insentibong ipagpalit ang komportable at mataas na sahod na trabahong sibilyan para sa hirap ng trench at pambobomba. Kung talagang balak ng Kremlin na kumuha pa ng 400,000 sundalo ngayong taon, nauubos na ang mga opsyon nito. Simot na ang mga madaling mapagkukunan at karamihan sa sabik, desperado o handa ay wala na. Ngayon, kailangan ng magukay ng mas malalim at mas madilim ang mga nagre-recruit. Simutin ang pinakailalim ng bawat mapagkukunan na makita nila. Kung lalakas pa ang lakas putok ng Ukraine, haharap ang Rusya sa mas mabigat at nakakahiyang kinabukasan. Sa puntong ito, ang pagpapalawak ng recruitment ay maaaring mga hulugan ng pambansang malawakang mobilisasyon na 4 na taon nang iniiwasan ni Putin at tatama sa urbanong gitnang uri. Oo, magdadala iyon ng dagdag na tauhan, pero magdudulot din ito ng napakalaking panganib sa politika. Batid ni Putin ang galit ng mga pamilya, pagtakas ng mga tao sa bansa at mga protesta, kaya inuuna niya ang ibang opsyon bago ito. May limitasyon ang pagpuwersa sa sistema bago ito tuluyang masira.